Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening, and good day. This is RJYC Vlog. So, kausapin lang natin itong si Claire Castro na hindi clear kundi malabo kausap. Nagsalita siya kahapon about dun sa opinion ng mga tao na mag-resign si Bangag, BBM. Sinisigaw nila na BBM resign. Tapos sabi niya, sino daw ba ang makikinabang kapag nag-resign si BP Sara? Sasagutin natin siya. Miss Claire Castro. Claire Castro, kapag po bumaba at nag-resign yung amo mong bungol at bangag, ang makikinabang dyan ay ang taong bayan ng bansang Pilipinas at mga Pilipino all over the world. Kasi that means kapag binigyan nyo ng pagkakataong maging presidente na si BP Sara, ay wawalisin niya lahat ng mga kawatan, magnanakaw, bangag, abusado at mga kagaya mong nilalang sa earth. So, tatanggalin na kayo dyan ni BP Sara at mapapalitan na ng matitinong Pilipino na maglilingkod sa bayang Pilipinas. Yun po yun. Kaya kung tinatanong mo kung sinong makikinabang kapag ka nag-resign at bumaba sa pwesto, ang amo mong bangag na wala sa hulog, na duwag magpa-drug test, ay ang taong bayan. Sila po ang makikinabang. Kasi technically, dati na sanang presidente si BP Sara. Pero pinagbigyan niya muna yung amo mong bangag kasi nangako siya ng unit team, continuity, and pag-unlad sa bayang Pilipinas. Build, 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 yan ang pinangako. Diba? Na i-continue kung ano yung ginawa ni PRRD na tatay ni BP Sara. Okay? Kailangan isa-isahin sa iyo kasi akala ko dati inaasar lang kita ng pagkabugok mo at pagkamangmang mo. Pero ngayon parang confirm na ikaw talaga ay bugok, mangmang, wala sa hulog at atake lang ng atake. At bagay talaga sa iyo ang tawaging aso aw-aw-aw ni Bangag Jr. Okay? So, gusto ko lang ipaalala sa iyo na kapag napatalsik na yung amo mo, mawawala na kayong mga salot sa bayan, dyan sa gobyerno na ang kakapal na mukha nyo, sinasahuran kayo ng taong bayan, pero wala kayong ginagawa para sa ikauunlad ng bansang Pilipinas. At ikaw, nakagaya mong isang citizen na walang silbi sa bansang Pilipinas, ay kailangan tanggalin sa gobyerno. Kasi ikaw binabayaran ka ng sahod na galing sa tax ng mamamayang Pilipino para kumahol lang at umatake sa mga Duterte. So you don't deserve to be there. Okay? Hindi ka spokesperson ng Malacanang. Isa kang taga-aw-aw, taga-kahul, at taga-atake lang. Atake ka lang. Attack ka lang ng attack kahit hindi ka na nag-iisip. Okay? Kagaya niyan, nung sinabi ni BP Sara na baka matulad si PRRD kay Ninoy Aquino. Ang sagot mo is dinescribe mo si Ninoy Aquino. Diyos ko Lord. Tapos ang sinabi mo, malayong magiging kagaya ni PRRD si Ninoy Aquino. Dahil nga, ano yung sinabi mo? Hitler BS yung pinagsasabi mo. Hindi naman dinidescribe si Ninoy at si PRRD. Dahil bugok ka, hindi mo na-gets. Explain ko sa iyo kasi 'di ba ang nangyari kay PRRD, kay Ninoy Aquino is ginorgor siya, nasa eroplano pa lang siya, sa tarmac, pababa pa lang siya. Ginorgor. Yun po yon ang ibig sabihin ni BP Sara. Hindi po yung pagkatao o kung sino man si Ninoy Aquino. Hindi mo pwedeng i-describe si PRRD at si Ninoy Aquino dahil napakalayo po nun. Bugok yun eh. Wala yung nagawa sa bayan. Sakit lang sa ulo. Hindi mo siya pwedeng i-describe na maging kagaya ni PRRD dahil insulto yon sa mga Duterte at sa taong bayan. Okay? Namang si Claire
Matulog ka kasi, matulog ka, kumain ka, manalangin ka para magkaroon ng laman yung utak mo. Kasi kakakahul mo, hindi mo na ina-analyze yung mga nangyayari, yung mga sinasabi. Lang makapag-attack ka. Mahiya ka naman sa taong bayan, girl. Sinasahuran ka ng mga Pilipino para lang maging attack dog ka dyan. Gigigil mo ko talaga as in. Tapos ano pa yung sinabi mo? Nakakaya naman na ano yung sinasabi mo about about money yung sinasabi mo na parang gusto mong iparating sa taong bayan na nagnanakaw si VP Sara. Hindi ka ba kinikilabutan sa pinagsasabi mo? Hindi ba sumasakit yung tumbong mo o kaya yung kilikili mo o yung mata mo hindi ba humahapde habang sinasabi mo yung sinasabi mo? Hindi mo ba alam na yung katabi mo at yung amo mo ang numero 1 magnanakaw at yung mga kasamahan nyo dyan? Hindi mo alam yun? Bilyon-bilyon ang pinag-uusapan dyan, te. Bilyon-bilyon. Matagal nang na-clear ng COA si VP Sara. Hindi ka pa rin makamove on. Hindi ka makamove on. Hanggang dun ka na lang. Yan na lang ang pang-atake mo. Na-explain na ni VP Sara sa COA yung sinasabi mong confidential funds. And for the meantime, yung amo mong bangag, hindi pa niya na-explain kung saan niya dinala yung kanyang confidential funds na ang gulo-gulo ngayon ng Pilipinas. Okay? Ikaw, alam mo, ayaw na kitang tawaging mangmang, bugok, bungol, ayaw na kitang tawagin ng ganun. I think it's confirmed. Isa ka na talagang robot. Robot ka na lang. Alam mo yung robot na aso, yung pipindutin gano'n, no? Aw, ganyan. Tapos ito sabihin mo, tapos ipoprogram lang sa utak mo kung anong dapat mong sabihin, na hindi ka na nag-iisip. Okay? Isa kang robot na aso. Robot na aso na minsan nalolobat din kasi nagkamali sila ng program na ilalagay dyan sa utak mo. Okay? Yan ka na ngayon. Claire Castro. Paulit-ulit mo sinasabi ang about sa confidential funds ni VP Sara. Tapos na nga. Nasagot na nga sa COA. Nasagot na sa COA yung nirereklamo nyong about sa confidential funds ni VP Sara. At na-clear na siya doon. What about kang boss mo? Yung amo mo, bangag na bungol. Walang alam, napaka-weak leader. Tinanong mo na ba sa kanya kung saan niya dinala yung 10 billion na confidential funds niya? Billion ha, pinag-uusapan. Billion. Huwag na tayo maglokohan. At saka hindi mo na kami maluloko, Claire Castro, dahil wala kang integridad at dignidad. Bakit ka mo? Dati tinitira mo si Bangag. Dati ang dami mong reklamo about kay Bangag. Tapos ngayon himod puwet ka sa kanya. Ha? Ganyan ba kalaki ang pangangailangan mo para maging ganyan ka? Nag-aral ka ng pagkaabugas siya? Tapos ganyan lang? Wala lang. Tinapon mo lang sa kanal yung lahat ng pinag-aralan mo o talagang wala kang pinag-aralan? Pabebe ka lang, nag-aksaya lang ng pera yung magulang mo. Nag-aksaya lang sila ng pera sa pagpapaaral sa'yo dahil naging abugas siya yung anak nila. Abugas siya namang uto-uto, walang dignidad, walang prinsipyo, walang integridad. Ha? Shame on you, Claire Castro. Nakaka-stress ka. At marami na akong puting buhok dahil sa'yo. Okay? At saka paulit, confidential funds. Di ka ba nahihiya sa pinagagawa mo? Paulit-ulit lang yung binabato mo. Pare-parehas na tae mo lang din. Yung tae mo, ibato mo kay Bangag. Tapos itanong mo sa kanya, bakit ang sinungaling niya? Saan niya dinala yung confidential funds niya na 4.5 billion, tas may 10 billion pa? Hala, ang gulo-gulo ng Pilipinas. Hindi nga niya mapuksa yung mga drogagay, lahat ng mga kriminal dyan, di niya mapuksa. Oh, diba? Ikaw, Claire Castro, umuwi ka na sa bahay niyo, pinapauwi ka na ng nanay mo, hindi na raw siya galit sa'yo. Basta itiko mo na daw yung bibig mo at kahihiyang iniiwan mo sa pamilya, tanggalin mo na daw. Okay? Okay, Claire Castro, narinig mo ba yung sinabi ko? Umuwi ka na sa bahay niyo, pinapatawad ka na ng magulang mo. Huwag ka lang daw magkakalat dyan sa palasyo. Okay? Kasi ang laki na daw ng kahihiyang binibigay mo sa kanila. Okay? Babush.